Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Nandito po tayo ulit sa ating program na hindi masyadong late night after session fellowship. Ako po si Brother Michael. Ako po si God. Ako si John. At nandito naman po kami para pag-usapan yung mga natutunan, mga ipinahayag ng Panginoon sa amin last worship service sa pamamagitan po ng aming pagsama-sama. At the same time po, mag-sharing na rin kami kung ano yung mga naunawa namin, mga naiintindihan namin na maaaring makatulong po sa isa't isa sa atin. So, bago po tayo mag-start, tayo po yung manalangin. Brother God, lead mo po yung prayer. Tayo po yung manalangin. Ako namin na salamat sa araw na ito. Pinayaan niyo po yung mga magkatipon-tipon ng bawat sa inyo. Panginoon, tunay matulungan niyo po sa yung pagsimula na yung gawain naman. Ikaw manguna sa bawat sa inyo naman. Pati tulungan niyo po ang mataas naman. Pati gabayin niyo po yung ng Dalawang Spirit Santo naman. As your word spread to every one of us further. Tulungan niyo po yung magawa po yung salita. Pati kayo madakila naman sa bawat sa inyo. Sa inyo po ang pusi pa naman. Sa inyo po ang katigasan ng bawat sa inyo naman. Hayaan niyo po mabuksan na kayo mga mata, mabulagan naman sa mundo ito. Salamat naman sa ano ito. Dami kayo dalawang perfect in Jesus' mighty name. Amen. So, kamusta? Kamusta ang eleksyon sa lugar nyo? Okay na. Pwede na ba kayong bumoto ng dalawa? Bawal pa ako. Wala, pasok anak ko dad. Kamusta naman sa inyo, Brother God? Kamusta ang botohan? Mapayapa naman. Hindi, 4 hours. Sira pa yung machine. Ganun? First time sa bad trip. Sa amin naman, okay naman. Medyo inaantok pa rin ako. Pero maaga kasi kami pumila. So, dahil buntis si Sister Jessica, si Ate Jessica nyo. Kaya, priority. Tapos di na rin ako umuwi. Pumila na rin ako. Medyo doon na rin ako. Naabutan lang ako ng medyo mainit. Kasi magsa-7 na. So medyo natatamaan na kami ng araw. Pero goods naman. Kumpleto naman yung mga binoto ko. Walang dagdag, walang bawas. Oh. Ano yun? Say that again. May ano yun? Tawag ito. May connect yun sa pag-uusapan mamaya. Walang dagdag, walang bawas. So, kamusta naman yung fellowship nyo nung Sunday sa youth ministry? Yan pa si Jeff. Okay naman. Parang okay. Ano? Paano ba? Actually, 2012. Unti lang kami nung una. Sabay, obviously, nantok kami. Alas, gusto na umuwi. Pero, parang pinag-aralan namin tag dito, yung tinuro kanina. And mostly, parang nagkamustahan kami. Yun, nagkaroon ng parang opening up sa isa't isa. And actually, na-bless ako dun sa mga parang nila. Lalo na sa mga stories nila. Sa yung mga youth na hindi na namin nakakasama. Kung paano nararamdaman nila pag wala sila sa church. Ano mo yun? Lalo na pag tag dito, nalalayo ka. Like, sinabi nila experience sila, bakit naging ganun. Nagulat ako kasi parang alam mo yun, at that way, we feel connected sa kanila. And somehow parang through that sa ministry, doon ko naranasan yung parang munang bonding. Hindi ka to naging ministry namin kung saan, alam mo yun,
parang pag-uwi namin parang wala kaming naramdaman sa isa't isa. Parang wala kaming Pero ngayon I think parang na pumunta sa point na ah, nagkaroon kami ng connection. So, Jan, kamusta yung fellowship? Umiyak yan si Jan, umiyak. Lolo ko na naman ata yung net niya. Mahanghang. Diyan ka ba, Jan? Hello, kami. Kamusta Ano? yung fellowship nyo? Yung nag-experience na sa fellowship is, nagkaroon ng konting sharing after that, and then, bigla nag-open ng PSI sa president namin, yung president. Then doon ko din na nalaman sino yung nakasama ko. Most, yung pagdaanan. Kasi, naging kulang sa amin as a team fit. Siguro sa day lang yun, kami na kapag kamustahan and sa other fellowships. Pero hindi na nagagawa ng kamusta. Kaya yung kamusta kami, yung may nagsisige. Nagkukwento ng mga nilers sa buwan. Sa tingin that way, mas naging open kami to every member kasi not namin salita. I'm grateful na tinahin na buksan yung purpose, especially as a brother and sister in Christ. Okay. So, topic ng worship service is do not go beyond the word. Yan ang ating pag-uusap-usapan ngayon. By the way, sa lahat po ng mga nakikinig sa amin, praise God po, answered prayer kami na niloob ng Panginoon sa pamamagitan ng permission ng aming church na makapag-mission trip kami this coming May 25 up to May 28. So 4 days po kami mag-mission. So pupunta po kami sa province, sa branch churches po ng aming church sa Nueva Ecija. And ang goal po namin doon is kung ano man po yung maitinuro ng Panginoon sa amin through the past worship service, may bahagi po namin sa mga kapatid namin sa pananampalataya sa province. And I hope na patnubayan kami ng Panginoon, sa mga kami ng Panginoon, at nawa po panalangin nyo rin po kami, patnubayan nyo po kami, ipag-pray nyo po kami na magawa po namin to para po mabigyan ng glory ang ating Panginoong Diyos. So, ano naman ang ano naman ang take natin sa previous worship service natin? Kamusta ang pag-accept natin sa sinabi ng Panginoon? Wala, ang dami sinulat. Tandaan mo sinulat? Tatandaan mo sinulat? Bilis, rapid yung pagbigay, lalo sa dulo. Pero kaya naman. Kasi parang saya niya pakinggan. Katulad siya yung kanina. Walang loves. Walang So bakit sa palagay niyo yun ang mensahe ng Panginoon sa atin? Palagay niyo. Is there kumbaga significant reason bakit sinabi ng Panginoon sa atin na do not go beyond the word? Siguro based sa sinunuro nung Sunday. I think parang reminder sa atin na mostly doon, kasi 'di ba binigay mo na yung example ng life ng mga Israelita
Mhm. But, alam mo yun, parang, ang nangyayari kasi sa kanila, diba? Every time na like, na may mga times na parang nawawalay sila sa Panginoon, bumabalik sila sa Panginoon. And, alam mo yun, it portrays yung don't go beyond the word of God. And I think parang, kasi ngayon alam mo yun, iniisip natin ngayon na porket believers na tayo, like, okay na yun. But sometimes kasi, alam mo yun, naggo-go past the line na tayo. Mismo minsan may diadagdag tayo sa word of God. Minsan, lalo na may binabawasan tayo. Alam mo yun? And I think parang gusto ng Panginoon maunawaan natin na yung word niya is enough. Yun. Oh, Brother John. Siguro sa akin, yung significant is siguro, same thing, just a reminder for us Christians, especially tayong nakaunaw na truth and lesson. Or dapat unawaan natin yung mga ways or mga daan ng Diyos na para sa atin. Because sinabi namin nakaraan, every way of God is perfect. So, dapat hindi na siya dagdagan o buwasan pa man. It is perfect as it is. Pinaka-pwede natin. I think it is also predetermined. And then, siguro, naging way na rin ito is tingin ko sa ngayong election na to to really not entrust your own knowledge sa sarili mo. But also try to see it or view it as paano ba tumatulong sa atin bilang Christians or knowledge lang sa akin. Okay. And dun sa worship service natin, meron isang significant person sa Bible na ginamit na example sa atin ng worship service. 'Di ba? Si King Nebuchadnezzar o si Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia. Bakit siya yung kasi gusto ko yung tanongin, bakit sa palagay niyo siya yung ginamit na main example sa worship service natin? Kasi doon, kasi sabi sa Daniel chapter 4 verse 28 to 33, sabi doon, lahat ng ito ay sumapit sa Haring Nebuchadnezzar. Sa katapusan ng 12 buwan ay lumalakad siya sa palasyo ng hari sa Babylonia. Ang hari ay nagsalita at nagsabi, "Hindi baga ito ang dakilang Babylonia na aking tinayo, ay pinakatahanang hari sa pamamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan at sa ikalawalhati ng aking kamahalan. Samantalang ang salita ay nasa ibig pa ng hari ay may isang tinig na galing sa langit. Nagsabi, O Haring Nebuchadnezzar, sa iyo'y sinalita, ang kaharian ay may hiwalay sa iyo. At ikaw ay papalayasin sa mga tao at ang iyong tahanan ay mapapasama sa mga hayop sa parang ikaw ay pakakainin ng mga damo ng gaya ng mga baka at makapitong mangyayari sa iyo hanggang sa iyong malalaman na ang katas-taasan ay nagpupunon sa kaharian ng mga tao at ibinigay sa kanino mang kanyang ibigin. Noong oras din iyon ay natupad ang bagay kay Nebuchadnezzar. Siya ay pinalayas ng mga tao at kumain ng damo na gaya ng mga baka at ang kanyang katawan ay nabasa ng hamog ng langit. Nabasa ng hamog ng langit hanggang sa kanyang buhok ay lumagong parang balahibo ng mga itlap at ang kanyang mga kuko ay parang mga kuko ng ibon. So parang parang diba, mo yun, parang nung nag-start na siyang, mostly mag-boast dun sa, parang ginawa niya. At dun na yung moment na nagsalita sa kanya yung Panginoong Diyos. Kaya, based dun sa,
based dun sa halos pinag-aralan natin na what Nebuchadnezzar did is parang he didn't respect God, which is parang ano yun, para binase niya yung ano, yung mga ginawa niya sa sarili niyang ano lang, sa sarili niyang kakayanan lang. Alam mo yun, parang not knowing na God has helped him dun sa pagtatayo ng kingdom. Kaya siya na naparusahan. Yan. Ikaw dyan, bakit si Nebuchadnezzar yung in-example sa atin, worship service, about do sa topic na do not go beyond the word. Siguro dito, almost same din ang diba. Nakita natin si Nebuchadnezzar, hindi boss ko siya. And he believes na lahat ng ginawa niya ay nagagaling sa kanya mismo. And after everything, diba, makita rin how unpunishing his boastfulness. Siguro naging masyado siyang mapagmalaki siguro kasi not only siguro kasi sa ginawa niya, it is not by his right, but it is by God. Then, I guess, nakaragdagan niya yung pag-boast na imbes na facing the Lord. And ayun naman siguro sa akin. Okay. Pero, anong connect ni Nebuchadnezzar sa modern day Christian ngayon? Meron ba siyang connection? Kasi, 'di ba? Bakit gagamitin ng Panginoon si Nebuchadnezzar para maging prime example sa nais niya ipahayag sa atin kung hindi ito relate sa atin? 'Di ba? Hindi naman pwedeng sinalpak lang niya si Haring Nebuchadnezzar as an example tapos hindi ito related sa atin, 'di ba? I mean, meron bang hari sa atin? Oo, halos yung natin. Ay, hindi naman hari, parang lang. Pangulo. Diba? Kasi yun ang kailangan natin mong tignan eh. Kung si Nebuchadnezzar yung prime example sa worship service na yun na do not go beyond the word, anong connect nun sa atin na mga nakikinig ng worship service na yun? Diba? Yes, you are correct. Hindi tayo hari. Wala namang may title sa atin. Pero bakit siya ang prime example? Yun ang kailangan nating maunawaan eh. 'Di ba? 'Di ba? Sa Bible kasi alam natin na alam natin na ginamit ng Diyos si Nebuchadnezzar, 'di ba? Para i-execute yung plano niya para sa bayan niya. Kasi para ma-reveal yung kalooban niya, 'di ba? Ano ba yung isa sa mga ginawa ni Haring Nebuchadnezzar na may pahintulot o may tulong ng Panginoon? Alam niyo ba? Pagtatayo ng ng tahanan ng hari. Tahanan ng hari? Tinayo ni Nebuchadnezzar yung tahanan ng hari, so tahanan niya tinayo niya. Anong naitulong nun sa Israel?
Nakita ko nga. Maliit. Oh, 'di ba? Oh. 'Yun ang kailangan nating intindihin. Hmm. Ano bang ginawa? Oh. Hmm. Hmm. Ano ba yan? Parang di ko yung nakinig ah. Dami niyo sinulat pero di niyo kilala si Nebuchadnezzar. Oh. 'Di ba? Oh. 'Di ba? I think ito yung isa sa mga example na um, do we really understand ano ba yung nais na sabihin sa atin ng Panginoon? O take take download lang tayo ng take na doon, di natin kilala yung ginagamit na example. 'Di ba? Oh. Ano bang significant role ni Nebuchadnezzar sa panahon ng mga Israelita? Oh. Oh. Siya lang naman ang nag-cause ng exile eh. Oh. Sana ba kayo sa Bible reading? Lumagpas na ba kayo ng Genesis? Magpas na. Ha? Ano, Exodus 1? Si Haring Nebuchadnezzar, siya yung ano, umatake sa Jerusalem sa people of Israel. Tapos binihag niya lahat. Which is Okay. sabi sa hindi ko sure kung anong book, but I think it's in ano yan? Wala kasi dito yung cellphone ko ginagamit eh. Nasa isa sa mga aklat yun na dahil sa sobrang tigas ng ulo ng Israel, 'di ba? Paulit-ulit nga na nagkakasala sila sa Diyos. Tinuruan sila ng leksyon ng Panginoon. And anong leksyon 'yon? Na ang Israel ay lulusobin ng isang makapangyarihang bansa, which is ang Babylon. At sino ang hari ng Babylon? Si Nebuchadnezzar. King Nebuchadnezzar. Oh. At anong ginawa niya, 'di ba? Anong ginawa niya sa Israel? Pinillage niya. Pinillage niya yung temple. Yung temple of God, yung temple of Jerusalem, pinilis niya. So yun, lahat kinuha niya, sinamsam niya lahat ng nilalaman nito, tapos lahat ng mga kumbaga parang prisoners of war inuwi niya. Oh, tinangay niya sa Babylonia, in-exile niya. At sino lang ang natira sa Israel noon? Daniel. Daniel? Wait. Ay, nako po. Oh, Ano ba? yung mga matatanda, yung mga pulubi ang naiwan sa Israel. Oh, kaya nga doon nag-umpisa yung ano eh. Doon nag-umpisa ang paglalament ni Jeremiah. Kaya nabuo yung Book of Jeremiah dahil doon. Kung bakit tayo may tinatawag na Book of Lamentation, panaghoy. Kasi siya yung isa sa mga propetang nasa Jerusalem na umiiyak. Iniiyakan niya yung bansang Israel kasi ganun yung nangyaring kaparusahan. Na-exile sila for 70 years. Yun ang ginawa ni King Nebuchadnezzar sa kanila. At si Daniel, isa siya sa mga tinangay papuntang Babylonia. Oh. At isa siya sa mga hinirang na mga prinsipe doon na kumbaga nag-serve sa royal court ni Haring Nebuchadnezzar. Isa sa mga pinili kasama ang kanyang tatlong mga kaibigan. Oh. Doon lang ba natatapos yung purpose ni Haring Nebuchadnezzar? No.
'Di ba? Oh, ano bang isa pa sa mga significant role na ginawa ni King Nebuchadnezzar? Siya lang naman ang sumulat at nagpakilala sa Diyos bilang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Why? Because na-humble siya ng Panginoon. Hinumble din siya ng Panginoon sa pamamagitan ng binasan mo, Brother God, sa Daniel chapter 4, yung binigay mong verse. That is the reason. Yun yung kung uunawain natin yan, yung particular na pangyayari na yan na nangyari sa kanya, hindi si Daniel ang sumulat niyan. Handwritten yan ni Haring Nebuchadnezzar. Ibig sabihin, written account niya, patotoo niya na ito yung nangyari sa kanya. Galing. Diba? Ano bang tag dito? Bakit ba niya naisulat 'yon? Bakit naisulat ni Haring Nebuchadnezzar yung part na 'yon, 'di ba? Actually, kung uunawain natin 'yon, sa totoo lang parang nga niyang sinasabi na through that letter, pinapakilala niya sa mga tao na ito ang Diyos ng mga Israel. Siya ang tunay na Diyos, tunay na hari. Sambahin niyo siya. Meaning, 'di ba, even though he is not an Israelite, hindi siya masabi nating kabilang sa sambahayan ng Diyos. But through God's kumbaga speaking to him through dreams, kaya nga ini-interpret ni Daniel 'di ba? Ito yung mga way kung saan nagpapakilala or nakipag-usap si God kay Nebuchadnezzar through dreams, through visions. At ang translator niya si Daniel. So even though he is considered a Gentile, so hindi siya Israelita. Pero kinakausap siya ng Panginoon. He is being used by God. Na kahit na hari siya, he should know na mayroong mas mataas sa kanya. May mas nakakataas sa kanya. Ano ngayon yung kumbaga purpose nito, bakit to ginamit example sa atin? 'Di ba? It's true, we are like Nebuchadnezzar. Kasi hindi ko sure, pero I think walang record sa Bible ata, or hindi ko pa sure, hinahanap ko pa siya, pero I think parang walang verse ata sa Bible na mismong nakasulat na gagamitin niya si Nebuchadnezzar. Pero through Book of Daniel, we can see na merong purpose. May purpose bakit siya ginamit. Actually, pinakita we can say na totoo nga yun pwede natin sabihin na ang Diyos ang naglagay sa kanya bilang hari para magawa niya yung nais niyang gawin para sa Israel, to make them humble, and at the same time para makipakita rin sa kanya na kahit na siya ay hari, mayroong mas mataas sa kanya. May mas dakila pa sa kanya. 'Di ba? Kahit na hari ang tingin mo sa sarili mo, you think you are God, merong mas mataas sa iyo na Diyos. Kasi 'di ba, yun yung problem today. 'Di ba? In general, all of men wants to be God. All men wants to be the same. Kumbaga, to achieve that attributes of God. Pero hindi nila naintindihan na no one can attain that, kumbaga, level of God. Wala kahit isa. 'Di ba? Kaya nga yung Daniel chapter 4 verse 25 to 27 yun yung warning ng Panginoon na nagiging proudful na si
King Nebuchadnezzar. 'Di ba? Pero bakit bakit do not go beyond the word yung title natin? 'Di ba? Bakit ganun? At anong connection nung title na yun sa nangyari kay Nebuchadnezzar? Of course, through the warning, nangusap ang Panginoon sa kanya. And that conversation of God through visions and dreams is exactly the same as it's the same as God giving His word to Nebuchadnezzar. Diba? Sinabi na niya dun eh. Diba? Huwag kang magiging kaya nga ano eh, nung tina-translate ni Daniel yung dream niya, sinabihan na siya ni Daniel na nakikita ng Diyos na nagiging mayabang na siya, mataas. 'Di ba? Pero kung i-understand natin in our mind bilang tao, wala namang masama sa ginawa niya eh. Kasi lalo na nung tinitignan niya yung kaharian niya, 'di ba? Yung sinasabi niya na yung mga pinagawa niya, yung mga achievements niya. Kung titignan natin, unawaan natin physically in the minds of man, normal 'yun. 'Di ba? Kasi siya may gawa eh. Siya ba nagtrabaho noon? Siya ba gumastos noon? Yes. Pero nakakalimutan niya na may mas nakakataas sa kanya, which is God. And who is God? He is the creator of all. Meaning lahat ng nilikha niya sa kanya. 'Di ba? And through that, kumbaga saying ni Nebuchadnezzar, sa pagsasabi ni Nebuchadnezzar, he is taking credit na lahat nung nasa paligid niya sa kanya. Lahat ng mga ginawa niya sa kanya, yung achievement sa kanya. And yun yung masabi natin na naging kumbaga breaking point na he surpasses, na lumagpas na siya dun sa salita ng Panginoon, salita ng Diyos. 'Di ba? Una, sa totoo lang, pwede natin sabihin na kinabagan siya ng Panginoon eh. Why? Kasi hindi pa nangyayari yung kumbaga yung nagawa niya, winarningan na siya. Winarningan na siya ng Panginoon through the dreams. And sa pagta-translate ni Daniel sa kanya nung dream, binigyan na siya ng warning, 'di ba? Same thing. Anong problem natin ng mga Kristiyano ngayon? Ganun. Don't listen. We are not listening to God's word. Actually, natatawa ako dun sa sorry yung ginawa nyo nung Sunday, nag-sharing kayo. Tama? So, may mga nag-open, na nanlulupay-pay sila, nangihina sila. 'Di ba? Tama ba? Yes. Tatanungin ko kayo, yung mga nag-open ba na yon kasama nung May 1? Oh, ba't natawa ka? May 1? Start this month. Yung consistent pa yung pagdadalo niya dito. Every Sunday. Or pwede Sunday lang. Ano bang meron nung May 1? Mga pala. Kalimutan mo rin, no? Hindi Ano bang meron nung May 1? Youth camp. Youth camp. Tatanungin ko kayo ulit. Yung mga nakausap nyo ba nung linggo na nag-open, na nanlulupay-pay, nangihina, nandun nung May 1? Yes. Sila. Ang tanong ko, bakit sila nanlulupay-pay, nangihina, nagdadrama? Wherein, nung May 1, ano bang sinabi ng Panginoon sa atin nung May 1? The joy of new life. Diba? Ano ba yung joy of new life? When you say you have the joy
of new life in you, it means you have the word of Jesus Christ in you. Yeah. And what does the word of Jesus Christ brings? Pinaulit-ulit sa atin yan nung Friday Joy. tsaka nung Sunday. 'Di ba? Peace, joy, and grace. Joy. Oh. Tapos nung linggo may malungkot. Yung isa. Oh. Ah, 'Di ba? So, doon pa lang when you receive the word, do you really recognize it as the word of God? Or just like the Israelites, 'di ba? Anong ba nangyari sa mga Israelita? Bakit ko sinasabi yun? Kasi 'di ba, sila yung sa Old Testament, gano'n nangyayari eh. Nagsasalita o nagbibigay ang Diyos sa kanila ng word, ng salita. But do they take it kumbaga with gladness? Yung kumbaga tapat? Talaga ba nilang sinasampalatayanan nito? Hindi. Kaya nga, anong nangyari sa life cycle ng mga Israelita? 'Di ba? Nasa kanila yung word, tapos hindi nila susundan, hindi nila gagawin, bibitawan nila, then magkakasala sila, magsasorry, tapos papatawarin sila ng Panginoon, bibigyan ulit ng word, tapos repeat, Balik. cycle, repeat. Same thing sa atin. Diba? Kaya nga isa yun sa mga reason bakit, like, tingnan mo. Actually, dapat nung worship service na yun, umpisa pa lang naintindihan na nila. 'Di ba? Dapat tayo, umpisa pa, pagkatapos nating mapakinggan yung salita ng Panginoon, dapat naintindihan na natin agad. Kung hindi man natin naintindihan, dapat pinag-aaralan natin or pinapakinggan natin ulit. Tama ba? Kasi ang nangyari kasi sa atin, kagaya tayo ng mga Israelita sa Old Testament, na when they receive, akala nila, tinanggap na nila agad. Okay na. Diba? Kaya nga 'di ba? Kaya nga nabigay sa atin nung Sunday, 'di ba? Men disrespect God's authority. 'Di ba? Sabi sa tingnan nga natin Jeremiah chapter 6 verse 16. Pakibasa nga, Brother Agad. Jeremiah 6:16. Jeremiah 6:16. Sabi dito, ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas, kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon. At kayo mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa, ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon. See? Diba? Yan, sino ulit nagsabi niyan? Si Jeremiah. Ulitin ko, si Jeremiah ang isa sa mga prophets na naiwan sa Israel during exile. At yan yung sinasabi niya sa mga Israelita sa paligid niya na, 'di ba? Hanapin yung path, hanapin yung daan. Pero anong sagot ng mga Israelita? Anong respond nila? No. 'Di ba? Hindi lalagay ng mga bantay na hindi kami makikinig. 'Di ba? Hindi kami makikinig. That is the problem now. Hindi lahat ng, yes, of course, in the worship service, hindi lang naman sa church natin kundi sa lahat ng mga churches, marami ang nakikinig, but
spiritually, do they accept it? No. Kaya nga dumadating sa punto na pag uh, yun yung isang reason bakit sinasabi na they are going beyond God's word. Why? Sinabi na ng Panginoon pero ayaw nilang pakinggan. So they are neglecting it. Diba? They are not accepting it. Oh. Which is happening to us also now sa current situation natin, 'di ba? Oh. Sabi din sa Zephaniah 1 chapter 12, pakibasa nga. Zephaniah chapter 1 verse 12. At mangyayari sa panahong iyon, ang Jerusalem ay sisiyasatin kong may mga ilawan at aking parurusahan ng mga taong nagsiupo sa kanilang mga latak na nagsasabi sa kanilang puso, ang Panginooy hindi gagawa ng mabuti, ni gagawa man siya ng masama. Diba? Dito sa verse na yan, tinatalakay na sinasabi na paparusahan ng Panginoon yung mga taong, alam mo yon, merong false sense of security na parang anong ibig sabihin nun? Hindi naman gagawin ni Lord yan eh. Diba? They hear the word of God pero anong nasa heart nila? Hindi naman mangyayari yan eh. Impossible. Diba? Doon pa lang, pinapakita mo na kagad na you are not submitting to the authority of God, to the authority of His Word, which is being, kumbaga, going beyond the Word of God. Umaalis ka na eh, sa Word of God. Umaalis ka na. Kaya nga, ewan ko, pero ang ganda nung May 1. Kasi doon pa lang sinabi ng Panginoon eh. Tinuruan tayo, 'di ba? If you receive the word of Christ, you have life. If you have that joy of new life, you are already in Christ. 'Di ba? You are obeying in Christ. Alam, parang doon ko ata na rin na, 'di ba, pag ano daw meaning ng ano? May ewan kung doon ba 'yon, pero sabi sa atin, 'di ba? Kapag may sinabi ang Panginoon at nag-amen ka, anong sabihin ulit ng amen? Yes, Lord. Ha? Yes, Lord. That's correct, pero anong pang meaning na meaning nun? Yung ano? Yes, Lord, susunod ako. Yes, Lord, susunod ako. I will obey. Kasi sinabi niya, yung word na yon galing sa Diyos, sa Panginoon. And when you say amen, you will obey because you accept it as the word of God, of your master, of your Lord. 'Di ba? Which is nangyayari ngayon sa atin. Amen lang tayo ng amen. Pero do we really accept it as the word of our Lord or just word of men? 'Di ba? Kaya nga kung tinatanggap natin yung salita ng Panginoon as salita ng tao, we will, kumbaga, automatically go beyond the word na. Separate na. Aalis ka na kagad. Kaya magiging kagaya tayo ni Nebuchadnezzar. Darating ang panahon dahil hindi mo naman tinanggap yung salita ng Diyos, yung warning ng Panginoon na for example, sinabihan ka na ng Panginoon sa worship service, wag kang maging proud, wag kang maging humble. Wag kang maging mayabang. I mean, wag mo angkinin na lahat 'yan dahil kaya mo, dahil nagawa mo, dahil sa iyo. Pero kung hindi mo i-accept 'yon as a word of God and just accepting it as a word of men na sinasabi sa iyo,
darating yung time na hindi mo mamamalayan, yun nga yung sinasabing sense of false security, makikita mo na lang yung sarili mo, nagiging mayabang ka na, feeling mo lahat ng nangyayari sa'yo. Kumbaga, yun nga yung lagi sinasabi, di ba, quote and quote, kalooban ng Panginoon sa'yo, gusto ng Panginoon sa'yo, but nakakalimutan mo, meron nakakataas sa'yo. Di ba? Ikaw na ba yung naluluwalhati? Ikaw na ba yung naitataas? Imbis ng Panginoon? Pero sa tingin mo, normal lang yon sa'yo. Kasi it's all about you. And that is really deviating na. Humihiwalay ka na. Diba? Kaya nga sinabihan tayo, do not go beyond what is written. Diba? Sabi sa 2 John chapter 1 verse 9, 'di ba? Kailangan nating manatili doon sa mga salita ni Kristo. Kailangan nating manatili doon sa salita na 'yon ng Diyos. Pag sinabing manatili, hindi ka aalis, hindi ka bibitaw. You will remain. 'Di ba? Doon pa lang, kumbaga word of warning na 'yun na huwag kang aalis sa salita ni Kristo, sa mga turo ni Kristo. Kasi pag umalis ka, you are now going beyond. Diba? Kaya nga masabi natin na yung pananatili sa salita ni Kristo is showing humbleness. Hindi lang siya submission, kundi humbleness. Nagpapakababa ka. Kaya nga, diba? Tingnan natin, kung titingnan natin. May mga times na si Jesus Christ, lalo na nung piyesta na nun, di ba? Ano sabi ng mga kapatid niya? Total, gusto mo na rin naman makilala. Punta ka na doon para magpakilala ka. Pero pumunta ba si Jesus Christ? Pumunta siya? No, hindi. Pumunta siya, pero hindi agad-agad. Kasi ano sabi ni Jesus Christ? Hindi ko pa oras. Meaning, he's waiting. May hinihintay siya. Diba? May hinihintay siyang command. May hinihintay siyang word. Oh. And, yun yung, kumbaga, masabi natin na nagpapakita na full obedience si Jesus Christ sa word. Sa utos ng Diyos Ama. And remember, si Jesus Christ, He is the Word became flesh. Diba? Siya yung Word na nagkatawan tao. Oh. Kaya hindi siya pwedeng hindi humiwalay sa Ama, sa kalooban ng Ama. Yun yung pagpapakita ng tunay na humbleness. Diba? Tayo, sabi na ng Panginoon sa atin, may buhay na tayo. Sa pamamagitan ng salita niya. Oh. Tapos, merong malungkot nung linggo. Di ba? Oh, sabi ng Panginoon sa atin, sa salita niya, may joy na sa'yo. O, pag tinanggap mo yung salita ko, may joy na. Pero may nakasimangot nung linggo. Oh. Di ba? Kaya nga, ewan ko, pero actually, nakakatawa yun. Nag-uusap kami ni Ate Check mo. Kasi magkakaroon tayo ng gawain sa June 12, correct? Yes. Revival night. Tama? Okay. Yes. Sino lang ang nire-revive? Mga patay. Mga patay. Patay. Okay, mga patay. Tama. So, pag pumunta pa tayo sa revival night, dapat ba patay tayo? Hindi. Hindi. So, kailangan, pag umattend tayo ng revival night, hindi tayo patay. Why? You have the word. Tama. Amen. Kasi meron tayong word. 'Di ba? And the word is life. Sabi sa John chapter 1 verse 5. 'Di ba? Ang salita ay buhay
Actually, hindi lang buhay, ilaw pa. So, dapat pag ikaw ay may salita ng Diyos, nagliliwanag ka. Hindi pupunta tayo ng revival, kadilim. Dilim. 'Di ba? And I think wala naman ako issue doon, pero sinishare ko lang kay Ate Jig. I think dapat hindi natin ginagamit yung word na revival eh. You know why? Because every time if you have faith and you accept the word, you have life. Kaya dapat wala tayong sinasabing revival or revive. Think Diba? parang yung revival kasi ginagamit parang naging emotional based na yung revival o kaya yung pag-spread ng life sa mga tao. Like ano mo yan, parang Hindi sa hindi sa sinasabi nating emotional, pero pag sinabi mo kasing halimbawa, pag sinabi mo kasing revival, parang may patay kaya nga yun. na dapat buhayin, Mm. 'di ba? Paano halimbawa next year, 2026? May revival night tayo ulit. 'Di ba? Parang mapapaano kayo, paano yan sa 2026 pag may revival night ulit? Ibig sabihin, noong 2025, hindi ako na-revive? Na-revive ka. Oo, pero habang lumilipas yung taon, namatay ka? 'Di ba? Parang doon pa lang, uunawain kagad natin. Iisipin mo kagad, yung salita ng Diyos, hindi permanent. May respawn point. 'Di ba? May expiration. Immortal. 'Di ba? Revival. Kaya nga, I think dapat hindi natin ginagamit yung word na revival night or revive. 'Di ba? Kasi I think dapat ewan ko nung matenda ko ng youth seminar, doon naintindihan ko agad na if you receive the word, you have already life eh. So, what's the point of being of in needing of revival? 'Di ba? Of course, you feel weak, you feel down, but you are not dead. Tama ba? Kaya nga, oo. Oh. Kaya nga naging emotional na eh. Parang ano mo yun, imbes na yung life is the word na. Parang ngayon, yung revival wala kaming naririnig na audio sa'yo. Nag-cut. parang mostly ano tawag dito? Nagiging ano na. Emotional na yung ano. Alam mo bakit emotional? Bakit? Yung word ba na tinanggap nila, word of men or word of God? Ulitin ko. Tama. You should not go beyond the word. Kung tinanggap mo yung word of God, tapos naging emotional ka dahil nangihina ka, feeling mo, pasan mo mundo, then you already deviated. Nag-go beyond ka na. Kasi hindi mo pinanghahawakan yung salita eh. It means hindi salita ng Diyos yung tinanggap mo, salita ng tao. Doon papasok, you already go beyond the word. Tama. 'Di ba? Kaya masabi ko, hindi sa inaano ko yung church natin, pero I think yung church natin hindi dapat nanlulupaypay ang mga miyembro. You know why? Almost every day meron tayong word. Umattend ka ng prayer meeting, you prepare your heart, magbabasa ka ng Bible. It's already accepting life. If you have faith, kung talagang tatanggapin mo yun bilang buhay. 'Di ba? Kaya nga, hindi lahat ng bumabasa ng salita ng Diyos may buhay. Hindi lahat ng nakikinig ng salita ng Diyos may buhay. Why? It depends kung tinatanggap ba nila yun as word eh. As word of God. 'Di ba? Lalo na kapag ang salita ng Diyos, yun nga, tulad nung pinag-usapan natin.
mga teachings o mga turo ng Panginoon. O mga sinalita ng Panginoon sa atin. 'Di ba? Yun ang nagiging struggle ng mga mananampalataya. Hindi tinatanggap lang nila yun as a word of men na kung saan meron lang yun ilang segundo, ilang minuto, ilang oras, ilang araw lang. Example ko yung ito I think hindi ko sinasabi na ang salita ng pastor natin is salita ng Diyos. But I believe na if God is going to use someone to speak, tapos narinig mo to, at sabi nga kung sisiyasatin mo sa Bible, at yun ang sinasabi ng Panginoon, then it's exactly word of God. Example ko nun, naalala nyo ba nung sinabi ng pastor natin na dapat nag-share tayo ng mga naunawaan natin sa worship service? Meron bang gumagawa? It proves na you understand. Yeah, 'di ba? It proves na may naintindihan ka, may naunawaan ka. May gumagawa ba? Hindi na. 'Di ba? Mahirap magsalita, pero I think majority wala. Why? Because they accept it as a word of men. Pero kung unawaan natin, may nagsabi ba sa Bible niyan na mag-share tayo ng Word of God? Yes. Sino? Si Jesus? Yeah, Jesus Christ. 'Di ba? Ano ba trabaho ano bang trabaho ng 12 disciple? 'Di ba? To preach, to spread, at yung kung napanood niyo yung sa Chosen, 'di ba? Tinanong ng mga alagad, anong i-share namin? Ano i-preach namin? Ano sabi ni Jesus Christ? Kung ano yung mga sinabi ko sa inyo. Ano yung mga naintindihan nyo? Ano yung mga nawa nyo? Yun lang. 'Di ba? Because kasi yun nga sa panahon natin ngayon kasi, yun nga, if you will not receive the word of God as word of God, you will not obey it. You will not accept it. Yun yung mangyayari na you are going beyond the word. Why? Kasi hindi mo ina-acknowledge. You are becoming like Nebuchadnezzar. Binigyan na siya ng warning sa dreams. Hindi niya naintindihan. May nag-translate. May nagpaliwanag. At yung nagta-translate na yon, winarningan din siya ulit. Pero sabi ni Nebuchadnezzar, hindi ko tatanggapin. Salita lang yan ng tao. Kaya dumating yung point, yung time, nakalimutan niya. And then, hindi niya namamalayan yung heart niya, biglang nag-speak ng kayabangan. Anong nangyari tuloy? God discipline Nebuchadnezzar. Diba? Biruin mo, magiging asal hayop ka for 7 years. At sabi nga dun, 'di ba, kung ano yung kinakain ng mga hayop sa labas, yun ang kinakain niya. 'Di ba? Ano sabi doon? Nauulanan siya ng hamog sa umaga. Humaba yung mga kuko niya, yung buhok niya. Nagmistulan siyang parang hayop for 7 years. And then after that 7 years, 'di ba? Biglang natauhan siya. Kumbaga parang tinanggal na ni Lord yung 7 years na punishment. Anong nangyari kagad? Nagpaka-humble siya.
Kaya nga naisulat niya yun eh. Yung testimony niya. Actually, yung binigay na verse sa atin na yun, testimonial, ano yun eh. Testimony, written testimony ni King Nebuchadnezzar. Hindi ni Daniel. Napaloob lang sa aklat ng Daniel. See? Isa sa mga hari na dinisiplina ng Panginoon. Diba? Na-humble. O, na-humble. And I think, yun yung kailangan nating maunawaan. Diba? And, kapag, sabi pa nga dun eh, kapag binigyan tayo ng Word of God, we should not go beyond God's pattern. Because His Word is our pattern. Diba sabi doon? Ang salita ng Diyos hindi lang buhay, hindi lang warning, kundi isang pattern din ng buhay natin, 'di ba? Na dapat nating lakaran. And I think kapag humiwalay ka sa pattern na isa pa 'yon, 'di ba? Kaya kaya masabi ko papasalamat ako sa Panginoon kasi pinagpe-pray natin yung mission trip natin. We pray, we ask God for this mission trip. I'll say ilang buwan na, 'di ba? And actually pinagpray ko rin yun, sabi ko, Lord, kakausapin ko, hihingi ako ng permit sa pastor natin kung ano pong maging decision mo, kalooban mo. Anong maging resulta. And yet binigyan tayo ng pagkakataon ng na answered prayer tayo, 'di ba? Hindi lang doon. Alam mo bakit? Kahit yung mangyayaring program natin sa mission trip, already being prepared. Kahit paano nakausap ko yung mga kapatiran natin sa Nueva Ecija. Nagsabi na sila nagkaroon na kami ng communication kahit paano. And then through following days mag-uusap kami ulit para maayos, 'di ba? Nagkakaroon ng pattern. Kaya nga kailangan nating same thing, ganun din. Kasi 'di ba? Paano ba 'to? Palagay niyo 'di ba sabi ni Jesus Christ, pag nanalangin kayo sa pangalan ko ibibigay ko. Yes. Sinabi ba niya 'yon? Parang 'di ba pag kung ano mang ihingin mo sa aking pangalan. Kaya nga tinatanong ko, sure kayo? Sinabi niya 'yon. Of course, sinabi ng Panginoon. Parang dadalawang isip kayo. Kasi Hindi ba kayo naniniwala? Of course, sinabi ni Lord Jesus Christ 'yon. Na pag nanalangin ka sa pangalan niya, ibibigay niya. Pero ito, tatanungin ko, paano yung mga prayer na hindi answered? maybe God has a plan. Maybe walang no faith. No faith? Sa tingin ko, siguro God may have other ways para sa nila or di will na kalooban ng Diyos na ipatupad yung ganong type of pinapanalangin nila. Kapanalangin nila, hindi kalooban ng Diyos. Sure ka? Yun na. Ano ba talaga? Sure ka? Hindi. Isa ka din Sure na. Sure naman ako. Kasi kung ang kalooban di papatupad na ng Diyos yun. So I think yes. Parang kasing parang hindi ka sure eh. Sure na. Kasi minsan ganyan ang nangyayari sa atin pag tinatanong tayo, parang sure ba ako? Diba? Wait lang, may hinahanap ako. Of course, tama yun. Tama ka doon. Dapat kalooban ng Panginoon. Wait lang hinahanap ko lang yun. Saan makita ko? Saan ko ba nakita yun? Hinahanap ko lang yun. Sorry.
Okay. Ito, nakita ko na. Okay. Punta tayo sa 1 John. First John chapter 5. Verse 14. 1 John chapter 5 verse 14. Ito po yung sabi. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. At kung ating nalalaman na tayo dinidinig niya sa anumang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingan sa kanya'y ating hiningi. Diba? Doon sa binasa natin. Mismong sinabi doon sa binasa natin, if you're going to ask, diba? If you're going to ask something according to God's will, diba? It will surely be given to us. Why? Kasi dapat kahit sa prayer natin, ang Diyos ang maluwalhati eh. Ang may taas. Diba? Kahit sa mga hinihingi natin, dapat ang Diyos ang naitataas. Kaya sometimes, I think, kaya bakit may mga hindi answered prayer? Of course, hindi kalooban ng Panginoon. Why? Kasi, baka hindi siya maparangalan. Baka hindi mo siya luwalhatiin. Baka hindi mo siya dakilain. Diba? Pag nanghingi ka ba kay, halimbawa, nanalangin ka sa Panginoon, bigyan ka ng 1,000,000, kaya ba niyang gawin? Of course, again. Kaya. Ang tanong, maluluwalhati mo ba siya? Hindi. Diba? Tama naman. Makapagpasalamat ka ba? Makapagpasalamat ka ba sa Panginoon pag nagkaroon ka ng 1,000,000? Magkano tithes noon? 100,000. Oh. Wala pa offering doon. Oh. 'Di ba? Grabe. Oh. Paano kung pinagpipray mo 10,000,000? O tithes agad doon 1,000,000, wala pa offering. Kaya? Sarap. 'Di ba? That's why I think God knows our hearts eh. Doon pa lang eh. Lalo na sa mga warning na 'yon. Tulad no nung ano, 'di ba, nung na-miscarriage si si baby namin, yung unang baby namin. We prayed to God, sa totoo lang, na isalba. 'Di ba? Na isalba. Pero nakakatawa 'yun eh kasi nung point na 'yon, parang nakita ko sa sarili ko na oo nga, niloob ng Panginoon 'yon. Why? Kasi I think hindi ako makapaglingkod. Yes, hindi kami makapaglingkod. Paano namin maluluwalhati ang Panginoon? 'Di ba? Kaya nga I think dapat hindi tayo humiwalay dun sa sa word. Hindi tayo humiwalay. Kaya nga 'di ba? Sino ang isa pang prime example na binigay sa atin ng isang taong hindi lumagpas sa hindi nag-go beyond sa word. 'Di ba si Joshua? Yes. 'Di ba? Ano bang tinuro sa atin? Ano bang mga kumbaga ano ba yung matututunan natin kay Joshua, brother Jan? Ha? Bakit binigay na isa pa sa mga example si Joshua ng isang mananampalatayang hindi nag-go beyond sa word? Joshua.
Di nyo rin alam. Pwede kasi, ano eh. Joshua? Yeah, si Joshua. Why? Oh. Palagay nyo, bakit isa siya sa mga prime example din ng worship service ng isang taong hindi nag-go beyond sa word? Teka, hindi ba siya nag-go beyond sa word o nag-go beyond the word siya? Akala ko kasi yung binabanggit dito, si Moses. Yo, si Moses din, oh. Si Moses. Oh, sige, kay Moises muna tayo. Parang si Moises lang ata nasulat mo eh. Oh, bakit? Bakit si Moises ba nag-go beyond o hindi? Hindi. Kasi, sinabi niya yung according to God's will, parang pwede yung sinabi ni Lord sa kama niya. Pero din po na ginawa ni Moses exactly as what God said. Oh, 'di ba? Isa 'yun sa pinakamahirap na ewan ko sa atin pag may pinagawa pa sa atin ng ganto. Magagawa ba natin? Lalo na intent. Sino ba sa inyo inutusan na ng magulang na linisin mo yung buong bahay? Nautusan na ba kayo? Ay, hindi. Ito na lang. Ito mas maganda. Inutusan na ba kayo ng mga magulang nyo na pag kumain kayo, hugasan yung mga pinagkainan nyo? Yes. Ba't di sumasagot yung isa dyan? Oh. Diba? Oh. Isa yun, diba? Oh. Sometimes hindi natin nagagawa exactly. Sa totoo lang. Pag may pero mamaya na. Pag may pinapagawa sa atin, 'di ba? Minsan sa totoo lang ang hirap. Ang hirap na pag sinabing exactly na gawin mo yung isang bagay. Pero si Moises, grabe. Ewan ko kung may ruler na nun, pero grabe yung mga ginawa niya. Kasi sabi sa Hebrews, ginawa niya exactly sa measure na pinakita sa kanya. Yun. Ang hirap nun. 'Di ba? Lalo na si Noah. Yung pinagawan ka ng ark sa eksaktong sukat. Hindi ko alam paano nila naruruler nun yun eh. Oh. I think kung ikaw nun, 'di ba? Maririnig mo yung mga measurements from God. Kung ikaw si Noah, I think kahit doon na matitest yung obedience mo eh. Gagawin ko to? Yun nga eh, 'di ba? Pag binigyan ka ng measurements. Baka nga una kong tanong nun, Lord, gaano kahaba yun? Saka ko ang gano'n kalaki po. Di ba? Pag may sinabi sa'yo na, gawin mo to ng mga 75 meters. Una kong tanong, Lord, ano itsura ng 75 meters? Kasi wala namang ruler nun eh. Pero paano nila nagagawan exact, di ba? Oh. Ibig sabihin, they did not separate, di ba? Hindi sila humiwalay. Oh. Pero may point na tinulungan din sila. Si Joshua, ang tanong ko si Joshua, may inutos ba, si Joshua ba, kasi ginamit siyang example eh, Yes. Na hindi humiwalay sa, hindi nag-go beyond sa word, di ba? So, paanong paraan? Ano? Oh. Sa kanya yung kasi, di ba, sa Deuteronomy chapter 4 verse 1 and 2, sabi doon, at ngayon, o Israel, dinggin mo ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan na aking tinuturo sa inyo upang sundin ninyo upang kayo mabuhay at pumasok at inyong ariin ang lupain na binigay sa inyo ng Panginoon ng Diyos ng iyong mga magulang. Huwag ninyong daragdagan at babawasan ng salita ng aking iniuutos sa inyo upang iyong maingatan ng mga utos sa mga Panginoon ng Panginoon yung Diyos na aking iniuutos sa inyo. Kasi, 'di ba, ito na yung time na papasok na sila sa Kanaan. Oh, sino nagsasalita niyan? Si Joshua. Sigurado ka? Si Moises nagsabi niyan eh. Bago sila Okay, tawa lang. Oh. Ang tanong,
Yes. Oo. Tama ka nga na hindi Okay, hindi tama. nagobiyan Francis si Joshua, pero sa panong paraan? Oh. Ang tanong, kilala niyo ba si Joshua? Oh! Sino? Yung artista? Hindi yun. Di ba yun? Joshua Garcia yun Tapos eh. siya Ano? yung isa sa, siya yung isa sa original na mga taga-Egypto na pumasok sa Kanaan. Oo. Oh. Ano? Paano hindi siya nag-gobian? Nung isa sa mga example na ginawa niya. Parang hindi siya nag-go beyond. Oo. Then ano siya? Naniwala siya doon sa promise ni God. Kasi 'di ba mostly silang yung mga Israelita natatakot na eh. Yung nakita nila yung kung ano yung up against sila doon sa Kanaan. But sila Joshua they stayed on the promise of God. Hindi lang naman siya ang nagstay pati si Caleb. Yes. Pero ano yung Then yung masabi nating pinaka-pivotal moment ng pagsunod niya na hindi siya humiwalay? Na sumunod siya sa sinasabing yung salita ng Diyos is pattern sa buhay natin. Meron ba kayong alam? Alam nyo lang, sumunod siya, pero yung ginawa niya, di nyo alam. Di ba ano siya? Siya yung nag-lead sa diba, sa Israelita, lalo na yung tinake down nila yung Jericho. Oo. Yun ang isa sa mga pivotal moment ng pagsunod sa pattern. Ikaw ba naman ang sabihan ng, kada araw iikutan nyo yan mamarcha kayo, tapos sa ikapitong araw iikutan nyo ng 7 beses. Palagay nyo magagawa nyo yun? Iikutan nyo ang isang syudad? Marcha? Lord, para akong tanga dito, Lord. Kaganon ako. Ang hirap nun. Kasi di ba pinagtatawanan sila nun? Ang hirap nun. Oo, ang hirap nun. It's like, kasi bakit? Anong sabi? Pagtapos yung ikutan yun, pagtapos yung umikot sa ikapitong araw, pagtapos yung umikot ng 7 beses, sabay-sabay lahat kayo sumigaw, magpatunog ng pakakak. Sa totoo lang, kung babasahin natin yun, I think hanggang dun lang yun eh. Ang pinapoint ko, nung inutos ng Panginoon sa kanya yun, para sure tayo, let me check. Ito tayo, Joshua. Ito tayo ng Joshua. Joshua chapter 6. Joshua chapter 6 verse actually ayan, kompleto yung verse 1 up to 5, pero basahin lang natin yung 5. Sabi dyan sa 5, at mangyayari na pagkahinipan nila ng matagal ang sungay ng tupa, at pagka inyong narinig ang tunog ng pakaka, ay hiyaw ng malakas ang buong bayan, at ang kuta ng bayan ay guguho, at ang bayan ay sasampa, ang bawat isa'y tapatan sa harap niya. Dito, 'di ba? Sa totoo lang, it's very, kumbaga, pag sinabihan ka na sigawan nyo lang sila, tapos magpatunog kayo, guguho na yung walls. Sa totoo lang, that's physically impossible. 'Di ba? Yes. Pero bago yun nga yung mamarcha pa kayo. Mamarcha pa kayo, 'di ba? Pero grabe yung faith ni
Joshua sa word, Joshua. 'di ba? Doon sa word na sinabi ni God na kahit na I think kahit may mga ilang Israelita doon nagda-doubt. Kasi biruin mo, mamarcha kayo eh. Tapos sisigaw sa bandang huli, 'di ba? Pero grabe yung pagpapakita ng ng obedience ni Joshua doon sa word na natanggap niya. Kaya nga 'di ba sabi doon sa atin sa Joshua chapter 1 verse 5 to 8, 'di ba? Yung tatlong bagay na sinasabi ng Panginoon kay Joshua, that we should observe, we should meditate, and we should obey the word of God, 'di ba? Doon pa lang ano na yun eh. Kumbaga pangunang pagsabi na sa atin ng Diyos na when we hear His word, we should not just hear it by our physical ears eh. Kundi kailangan, yun nga, pag nilay-nilayan natin, unawain natin, and then, sundin natin agad ang buong pananampalataya ng walang pagdadalawang isip. Same thing sa atin ngayon, sa ating mga mananampalataya. If God says through His word, you have life, you should understand sino nagsasalita. Sino yung nagsasabi sa iyo na may buhay ka na. 'Di ba? Kaya nga it's normal na yun nga, nanlulupay-pay tayo, nangihina, nalulungkot, naiiyak, pero hindi dapat tayo nakikitaan na walang buhay. Tama. Kasi nasa yung word. At pag may sinabi sa yung word, dapat pag may sinabi sa si God sa pamamagitan ng word niya, you should really obey it fully with faith. Kaya nga, pag sinabihan tayo ng Panginoon na i-share natin yun, mag-share tayo, kailangan natin mag-share. We should not refuse it. We should not, kumbaga, magpatumpik-tumpik pa. Of course, hindi masama mag-prepare, maghanda. Kaya nga nandun yun eh, may paghahanda kang ginagawa, you prepare yourself, 'di ba? Hindi yung bigla ka na lang pupunta doon, tapos magkakamot ka ng ulo kasi hindi mo alam. Diba? Yun yung dapat nating gawin. Yun yung dapat nating ipakita. Diba? Lalo na, meron tayong revival night. Baka naman isa tayo sa mga pupuntang patay doon. Actually, dapat hindi tayo yun. Dapat sa iba yun. Sino yung iba? Yung iba mga kapatiran natin na hindi naka-attend ng May 1, hindi nakakapagsimba, 'di ba? Hindi naiintindihan yung mga salita ng Panginoon. Sila dapat ang ma-revive. Pero tayo, kung talagang naiintindihan na natin 'yun, dapat hindi tayo pupunta doon para sa revival. Pupunta tayo doon para tumanggap ng salita ng Diyos para mas lalong lumakas. 'Di ba? Kaya nga, ewan ko, pag may nakita talaga akong sumasayo doon na nakasimangot, bigla ako ipa-flying kick. Diba? Kasi, totoo naman yun eh. Diba? Kung maganda yun, yung mga sound system, inaayos nyo na para sa, kung preparation yan para sa revival. Pero, buti pa yung sound system nire-revive bago yung revival. Paano naman yung mga gagamit? Hindi naman pwedeng sa revival kayo ma-revive. 'Di ba? Parang 'di ba? Naintindihan 'yon, 'di ba? Yes. Kasi kung yung mga bagay nga, yung mga bagay nga na 'yon inaayos bago mag June 12 para kumbaga sabi nga perfect condition. 'Di ba? Dapat lalo na tayo. Wow. Ang pangit naman na, alam mo yun, ang pangit kasi na ina-anticipate mo yung June 12 kasi kailangan mo ng revival. I think hindi siya, di ba? Alam mo, so ibig sabihin,
mula ngayon hanggang sa June 12, pipili, ano yung personal choice mong patay ka? Di ba? Parang, yeah. Ay, alam mo tayo, as well. Maghintay ka pa sa respawn point Kaya nga, mo. May cooldown. maghihintay ka pa ng June 12 para ma-revive, di ba? Parang, May cooldown. ilang worship service palilipas nun. Di ba? Oh. Wala pa ba June 12? Inaamag na ako dito. Kaya nga, di ba? So, as much as possible, dapat ngayon pa lang, tanggapin mo na yung word. Di ba? Accept mo na yung word. Kaya nga, tama yun eh. Siguro kaya nagde-deviate din tayo, kaya tayo mihiwalay sa word, sa naggogobian sa word of God. Hindi tayo nagre-repent. Diba? Sabi nga nung May 1, 'di ba? Paano magpapakilala sa iyo si Jesus Christ ayaw mo naman ata siyang makilala. 'Di ba? Oh. 'Di ba? Sabi sa atin nung May 1, 'di ba? That's why ang pinaka-importante to have a new life, you should first repent. Kailangan mo nang magsisi. Kailangan mong aminin sa Panginoon na wala kang buhay. Oh. 'Di ba? Ang pangit naman sa June 12 ka pa magre-repent. Lord, kailangan ko ng buhay. Pero sa June 12 pa, ha? 'Di ba? Parang 'di ba? Ngayon pa lang you should check your heart. Kaya nga napakapalad natin, meron tayong repentance time before the worship service starts. Actually, pag start din ng worship service, may konting oras tayo para magrepent eh. Part siya ng program natin, 'di ba? Pero yun nga eh. Kailangan maintindihan natin. Hindi lang tayo, 'di ba? Kailangan maintindihan lahat. Hindi lang ang church natin. And I think kahit yung mga nakikinig sa atin sa Facebook, sa YouTube, kailangan maintindihan din nila na it's really important na meron tayong humble heart bago natin tanggapin yung word. Kasi pag hindi maayos yung puso natin, we will go beyond the word. We will separate. Diba? Kaya nga yung huling example sa atin, diba? Isa sa mga huling example sa atin ng worship service, si King Saul. Diba si Haring Saul? Hari na naman. Oh. Pero this time yung hari na yon, hari ng Israel. Oh. Oh. Humiwalay ba siya sa kalooban ng Diyos? Nag-go beyond the word ba siya? Ha? Palagay nyo. Si Haring Saul, 'di ba? Oh, baka mali na naman yung tanong ko. Baka dapat ata yung tanong ko, kilala nyo ba si Haring Saul? Oh. Oh. Na okay siya. Oh, kaya nga ang tanong ko, umiwalay ba siya? Nag-go beyond the word ba siya? Yes. Kasi alam mo yun, parang paano? Magandang example siya sa going beyond the word. Paano kasi nga yun nga tanong ko, paano? Oh, paano siya nag-go beyond? Kasi nga tag dito, diba ayun yung time na parang kailangan na mag-sacrifice but wala pa yung yung tag dito. Tama ba? Baka pati tawag, di mo alam. Parang wala pa si Samuel. Wala pa si Samuel. Oh. Tama. Tapos? So, since kailangan na nila ngayon, siya na nag-sacrifice. So, ano mo yun? Kala natin, parang it's like same thing lang din. Pero problema, it's all about like obedience. Kaya doon nasabi yung yung obedience is better than sacrifice. Bakit? Ano bang masama doon sa ginawa niyang sacrifice? Siyempre, siya hindi naman siya yung taga-sacrifice eh. Tama, hindi siya yung si Samuel dapat. Kahit na hari siya, walang command sa kanya na mag-sacrifice. Hindi niya trabaho 'yon.
Kumbaga, Yes. kumbaga sa paglilingkod, hindi yun ang ministry niya. Hindi yun part ng paglilingkod niya. Oh. Pero dahil atat na atat siya, 'di ba? Anong ginawa niya? It disobeyed the command of God. Oh. Na imbis na hintayin yung dapat na magsasacrifice, yung dapat na gagawa nun, inumpisahan niya. Oh. Ano pang instances na nangyari? Inutusan siya na patayin ng lahat. Pero anong ginawa niya? Nagtira siya. Tira. Ginawa na alipin. Anong ginawa niyang alipin? Nagtira siya ng mga Ginawa hayop. na alipin, diba? Ang sabi sa kanya, hayop. patayin lahat. Eh. Tao, hayop. Ang ginawa niya, nagtira siya ng mga matatabang hayop. Tapos, yung hari, hindi niya pinatay. Oh. Pero mo, unang warning niya, okay na sana eh. Medyo, alam mo yun, parang kinahabagan ka ng Panginoon. Pero yung pangalawa, iba na eh. Inulit niya eh. Yun ang nakakalungkot. Hindi siya kagaya ni Nebuchadnezzar. Si Nebuchadnezzar nagpakumbaba. He humble himself. Humingi siya, masabi natin nagrepent si Nebuchadnezzar. Pero si Haring Saul hindi. Pero mo, pinatawad ka na nga ng una, inulit mo pa. 'Di ba? Parang mananampalataya. Pinatawad na ng una, ulit pa. 'Di ba? Kaya masabi natin, mas Pero pumilag. mas ano natin si King Saul eh, mas kahalintulad natin si King Saul. Oh. 'Di ba? Yes, mahabagi ng Panginoon, pero kung paulit-ulit natin ginagawa, I'm sure mapaparusahan tayo. 'Di ba? Pero yun mo, grabe yun. Grabe yung mercy na yun. Pinatawad ka na ng una. Hindi ka naman nagrepent eh, pero inulit mo pa ng pangalawa. 'Di ba? That's why we should really check ourselves kung nag-go beyond na tayo sa word, kung umihiwalay na tayo sa word. Kaya nga, laging isang part yun sa prayer ko na ano eh. Lagi kong nababanggit sa prayer na dapat lagi kong nasa harapan ng Panginoong Hesus. Na dapat hindi ako mag-overtake. Yun ang lagi kong sinasama sa prayer na kung susunod ako sa Panginoong Hesus, dapat nasa likod ko siya. Nasa harapan ko siya. Hindi siya nasa likod ko. 'Di ba? Kasi ayoko mag-go beyond the word. Nakakatakot, 'di ba? Lalo na yung mga verse na binigay niya sa Revelation. Kung nagdadagdag ka, nagbabawas ka sa salita ng Diyos, it's also being go beyond the word. 'Di ba? Kaya nga minsan mahirap na, alam mo 'yon, kapag may sinasabi tayo na sinalita ng Panginoon na hindi sakto, hindi nakasulat ng maayos sa Bible, we should repent. We should say sorry talaga sa Panginoon. Kasi in that way, nagdadagdag, nagbabawas din tayo. 'Di ba? Kaya nga, may isang kapatiran tayo, lagi ko atang nasisita nun, napapagalitan. Kasi nagsasabi siya ng mga bagay na wala naman. 'Di ba? Lagi ko sinasabi na, yan ba talaga ang sinabi? Yan ba ang nakasulat? Kasi hindi maganda yan. And I think, masabi ko na tama lang na review ko siya ng ganoon. Kasi hindi naman talaga dapat nating ginagawa na magdadagdag, magbabawas tayo na sinabi ng Panginoon. 'Di ba? We should really be careful. Kaya nga napakapalad natin. Pwede nating i-take note, pwede nating isulat. 'Di ba? Kaya kailangan nating maging maingat. 'Di ba? Kasi if we separated talaga, I think ito yung masabi ko na makakatikim, hindi naman ayokong pangit yung word, pero I think ito yung makakaranas tayo talaga ng discipline. Kung hindi discipline, it's either discipline or hard punishment.
pag nag-go beyond tayo sa word. Kasi, bari mo, lalampasan mo yung salita ng Diyos. Diba? You are hindi lang making yourself equal. You are surpassing God na. Pag sinabi mong going beyond the word. Diba? Nakakatakot. You want to surpass God. Which is nakakatakot. Kaya napakapalad natin kasi sinabihan tayo, diba? Wag binigay sa atin mga example na wag dagdagan, wag bawasan, pakinggan mo pag sinabi, pag inutusan ka, yung word na maririnig mo, pattern sa buhay mo, life pattern mo. And I think that's a grace of God sa atin, 'di ba? Hindi lang siya warning, kundi grace sa atin na wag tayong hihiwalay. Kaya nga I encourage pa rin kayo both na lalo na doon sa gagawin nating mission trip, 'di ba? Pag-pray natin kasi dapat hindi lang tayo atin doon na nakasara ang bibig. We should really share din ano yung mga naunawaan natin, 'di ba? Ipakita nyo paano ano yung share natin. Kung ano lang yung mga tinanggap natin, ano yung mga narig natin kay God, kay Jesus Christ sa pamamagitan ng mga worship service, yun lang ang share natin. 'Di ba? Hindi masama. Oh. That's why we Kailangan mag-ready. Kailangan talaga mag-ready. Oo. Kailangan natin mag-ready. 'Di ba? Kailangan natin mag-ready, kailangan natin mag-prepare. Of course, manalangin, 'di ba? At higit sa lahat, dapat lahat ng mangyayari sa mission trip natin para sa Panginoon lang. 'Di ba? Para sa Diyos lang, yung kalawalatian, yung karangalan, siya lang. 'Di ba? So, magandang masaya ako kasi kahit paano nakakapag-sharing talaga tayo ng ganito. I wish talaga na madagdagan pa yung mga kasama natin na kasama natin mag-share, 'di ba? Mag-sharing. Nawawala na ako ng background eh. Wala eh. 'Di ba? Sayang, 'di ba? Sayang na yung naintindihan natin. Tayo lang minsan. 'Di ba? Atin lang. Mas maganda share natin. Diba? Kayo din po sa mga nakikinig po sa amin, kung ano po yung naunawaan po ninyo sa church nyo, share nyo rin po sa social media. Hindi po masama, libre lang naman po yan eh. Mag-share tayo na natutunan natin sa Panginoon. Hindi po dapat tayo mahiya. Kung ito lang yung naunawaan natin, baka kung maiksi lang yung naunawaan natin, baka yun lang yung gustong ipaunawa sa atin ni Lord. 'Di ba? May ganun eh, may maiksi mag-share eh. 'Di ba? Baka yun lang talagang gustong ipaunawa ng Panginoon sa kanya, 'di ba? Hindi masama yun kung may mga natutunan po kayo sa Panginoon, share nyo po. Hindi po masama yan. Nakakatulong pa tayo na lalo pa nating ipakilala si Kristo sa iba sa pamamagitan na po i-share. Yun, we need to prepare. Isa rin sa pag-prepare, dapat mag-headset ka na rin dyan. Para maging maayos, diba? Sige po, sa pagtatapos natin, pangunahan mo tayo, Brother Jan, ikaw ang mag-lead. At isama mo na rin sa prayer yung mission trip natin. Yes. Alright, tayo po na lang. Kamali sa mga tunay ko ang mga nagpapasabi ng master. Ayaw ito mga binigyan ko mga pagkakataon na pang ipahatid namin yung master na. At yung mga kaya yung mga sumagot ka hindi kami mabasa sa amin.
Karunungan mga lahat kayo nalilos. Yes, Lord. Mga sa pabalik pa, nagawa ng mga. Kaya mga kung yung gabi ng mga, ayos mo kung ano mga hadlang na pwede mga saan. Doon ako yung mga mag-overcome sa mga maharap na mga bigyan ko yung karunungan, mga kalakasan naman. Kaya ng mga sa kung hindi namin doon mga, kaya hindi pa kami mga, kalagay sila mga tulong sila sa hotel ng buhay. Sa mga buhay na ito, mga, this is all that we ask. Thank you, pray. Amen. Amen. Po, magandang gabi po sa ating lahat. See you po next episode. Bye-bye! Yes, yes.